Kapag ba niyaya kita ng kasal, papayag ka? Gulat akong napalingon kay Axel dahil sa biglaan niyang tanong. Siyempre oo. Bakit? May bala ka na bang mag-propose sa akin? Pabiru ko namang tanong. We've been together for almost 2 years. Marahil ang sasabihin ng iba, hindi pa kami ganun katagal para humantong sa kasal. Pero for me, hindi naman basihan kung ilang taon na ba ang relasyon para ikasal. As long as sigurado na kayo sa isa't isa at handa na sa responsibilities, ay pwede na. Kung ayain man ako ni Axel ngayon, hindi na ako magdadalawang isip pa. Si Axel ang nakikita kong kasama ko sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Humakbang siya papalapit sa akin. Hindi pa love, wala pa akong sapat na ipon sa ngayon eh. Gusto ko kasing paghandaan ng mabuti ang pinaka-espesyal na araw sa buhay natin. Huminto siya saglit nang hawakan niya ang dalawang kamay ko. Pero masaya akong pumapayag ka, Liza. You're everything to me and I have nothing more to ask for. I'm so much blessed for having a man like Axel. Sa loob ng 2 taon, walang araw na hindi niya pinaramdam kung gano'n niya ako kamahal. Akala ko tuloy-tuloy na, puro saya lang. Pero kasunod na talaga yata ng saya ang lungkot at mga problema. Napadalas ang pag-aaway namin. Kahit maliit na di pagkakaintindihan ay napapalaki. Pag-aawayan na naman ba natin to, Liza? Kaibigan ko lang si Nicole. Kaibigan lang. Madiin niyang banggit ng huling 2 salita. Bakit ganun? Bakit kahit ilang beses niyang sabihin na kaibigan niya lang ang babaeng yon, hindi pa rin maalis-alis sa akin na paghinalaan sila? Kaibigan niya lang daw pero napapadalas ang paglabas nilang dalawa. Kaibigan niya lang daw pero mas inuunan niya ito kaysa sa akin. Kaibigan niya lang daw pero kung itrato niya ito ay parang ito ang nagmumukha niyang girlfriend. Sorry, naiiyak na usal ko. Pipilitin kong intindihin at paniwalain ang sarili ko na kaibigan niya lang si Nicole. San ka pupunta? Tanong ko sa kanya nang tumayo siya at akman niyang kukunin ang nakalapag niyang bag sa lamesa. Papakalmahin ko lang ang sarili. Walang gana niyang sagot, tsaka niya't ako tuluyang tinalikuran. Sa tuwing nag-aaway kami, mas pinipili niyang lumayo at wag akong kausapin kaysa ayusin ang aming problema. Papakalmahin ba talaga ang sarili o hahanap ng comfort sa iba? Pagkarating ko sa bahay ay agad kong kinuha ang phone ko mula sa aking bulsa. Sumikip ang dibdib ko nang makita kung wala ni isang message or call akong natanggap mula kay Axel. Namumuo na ang luha sa aking mga mata habang nagtatype ng message na isisend ko sa kanya. For the nth time, ako na naman ang magbababa ng pride. Magkaayos lang kaming dalawa. 3 oras na ang lumipas ay wala pa rin akong natanggap na reply mula kay Axel. Ang bigat sa dibdib na natitiis niya kung hindi kausapin. Hindi naman siya ganito dati eh. Napapatanong na lang ako minsan. Siya pa ba talaga ang lalaking minamahal ko? Napahinto ako sa paghikbi nang marinig kong tumunog ang cellphone ko. Nabuhayan ako dahil sa isiping baka nga si Axel na yon. Pinunasan ko ang basang mukha ko at binasa ang message na galing sa isa kong kaibigan. Liza, nakita ako si Axel kasama si Nicole. Nag-away na naman ba kayo? Mukhang kinocomfort ni babae ang jowa mo ah. Pagkabasa ko noon ay hindi ko na napigilang umago sa pisngi ko ang sunod-sunod na luha. Ang sakit. Sobrang sakit. Bakit sa kanya pa siya naghanap ng comfort? Bakit sa taong dahilan pa ng away naming dalawa? Gustuhin ko mang sundan si Axel ay hindi ko magawa. Nanghihina at nanginginig ang mga tuhod ko. Mas pinili ko na lang na umiyak sa isang sulok at kimkimin ang lahat ng sakit. Hintayin ko na lang na si Axel ang kakausap sa akin. 2 araw na ang lumipas at wala pa rin akong tigil sa pagdadad ng messages at calls sa kanya. Hanggang sa isang hapon ay minessage niya ako at magkita raw kaming dalawa. Kahit maaga pa ng 1 oras ay pumunta na agad ako sa napag-usapan naming lugar. Hindi na ako makapaghintay na yakapin siyang muli. Ipangako na hindi na ako magsiselos kay Nicole na gagawin ko ang lahat magkaayos lang kaming dalawa. Pero iba ang nadatnan ko. Nagsorry siya sa akin habang magkayakap kami. Nagtanong ako for what ang pagsusori na yon. Love, matatanggap mo pa ba kahit na nagkasala ako sa'yo? Kumunot ang noo ko. Nagsimula siyang humagulgol sa pag-iyak. Hinanap ko sa iba ang hindi ko maramdaman sa'yo. Pero Liza, ikaw pa rin ang mahal ko. I can't imagine my life without you. Please forgive me, love. Please. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Axel.
Ano bang sinasabi niya? Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya nagpakita at kinasal na kay Nicole.